Ang akala ko gabi ito ng tagumpay ko pagkatapos ng 10 taong sakripisyo para sa pamilyang Villarreal. Ngunit sa harap ng mga kumukuti-kutitap na ilaw sa Makati, hinawakan ng asawa ko ang kamay ng ibang babae habang itinuturo ako ng biyenan ko sa mga gwardiya. Ipalabas ang babaeng yan. Siya ay isang magnanakaw at wad na asawa. Napatigil ang tugtog ng biolin sa loob ng marangyang ballroom ng hotel. Ang kanina'y masiglang tawanan ng mga negosyante at elitista ng Maynila ay napalitan ng lakabibinging bulungan. Nakatayo ako sa gitna ng bulwagan, suot ang isang simpleng asul na bestida na binili ko pa sa Batangas. Sa malaking screen sa likod ng entablado, nakapaskil ang aking gawa ang disenyo ng isang storm-resistant resettlement housing project na kapapanalo pa lamang ng pambansang parangal. Iyon ang disenyong binuo ko gabi-gabi habang umiiyak sa pagod, habang tinitiis ang panunubig ng aking mga mata para lamang maisalba ang Villarreal Construction mula sa pagkabangkarot. Ngunit sa itaas ng entablado, hindi ako ang tinawag ng asawa kong si Adrian. Hawak niya ang kamay ni Clarice, ang magandang public relations director ng kumpanya, na suot ang isang mamahaling pulang terno na tila kumikinang sa ilalim ng mga kristal na dambana. Adrian, anong ibig sabihin nito? Bulong ko habang pilit na humahakbang paitaas. Ako ang gumuhit ng planong yan. Ako ang nagpuyat para sa kaligtasan ng mga pamilya sa Cavite. Tumingin sa akin si Adrian. Walang init, walang pagmamahal, tanging lamig at pandiri ang nakita ko sa mga mata ng lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng isang dekada. Isabela, wag mo nang ipahiya ang sarili mo. Malamig niyang sagot sa mikropono na umalingaw-ngaw sa buong silid. Matagal ka nang nagnanakaw ng mga dokumento at pondo ng kumpanya. At ang disenyong yan, kay Clarice yan. Ginamit mo lang ang posisyon mo bilang asawa ko para angkinin ang hindi sayo. Bago ko pa man, may buka ang aking bibig marahas na humarang si Doña Corazon ang aking biyenan. Nakasuot siya ng mamahaling sedang ginto, ang kanyang mga brilyanteng kuwintas ay tila sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang ulo. Kilala siya sa buong alta sosyedad bilang isang mapagkawanggawang donya. Ngunit sa akin, siya ang reyna ng kalupitan na walang ibang tinawag sa akin kundi isang promding walang pinag-aralan na nakasabit lang sa yaman ng mga Villarreal. Huwag kang magmalinis, Isabela. Matalim na saad ni Doña Corazon ang kanyang boses ay sapat na lakas upang marinig ng mga nakapaligid. Hinalugog na ng mga gwardiya ang iyong opisina. At ngayon tapusin na natin ang palabas na ito. Sa isang hudyat ng kanyang kamay, 2 armadong gwardiya ng hotel ang lumapit sa akin. Sa pilitan nilang hinablot ang aking luma at kupas na bag na gawa sa katad. Sa harap ng daan-daang tao, ibinuhos nila ang laman nito sa ibabaw ng mesa. Kasabay ng aking mga murang pampaganda at lumang panyo, may bumagsak na isang makapal na folder at isang kulay gintong USB drive. Ayan deklara ni Doña Corazon habang itinuturo ang mga papel. Ang mga lihim na dokumento ng bid ng aming kumpanya na may pirma mo, Isabela. Sinubukan mong ibenta ang mga ito sa aming kalaban upang pabagsakin kami. Hindi totoo yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko. Sigaw ko, ngunit ang aking boses ay nalunod sa malalakas na bulungan ng mga bisita. Nakita ko ang mga mamamahayag na nagsimula nang kumuha ng larawan ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumusunog sa aking natitirang karangalan. Sa sulok ng aking mga mata, nakita ko ang aking 13 taong gulang na anak na si Abby. Nakatayo siya malapit sa pinto, suot ang kanyang puting bestida na ako mismo ang nagtahi. Umiiyak siya, ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig habang nalilito kung bakit ang kanyang ina ay pinaliligiran ng mga gwardiya. Nanay, nanay! Sigaw ni Abby, pilit na kumakawala sa hawak ng yaya na binayaran ni Doña Corazon. Abby? Hahakbang sana ako patungo sa aking anak, ngunit marahas akong hinawakan ng mga gwardiya sa magkabilang braso. Tila ako isang kriminal na nahuli sa akto.
Iinalabas nila ako sa marangyang bulwagan habang ang mga tawa ni Clarice at ang mapagmataas na mukha ni Doña Corazon ang huling bagay na nakita ko bago sumara ang mabibigat na pinto ng ballroom. Tinala nila ako sa isang madilim at malamig na opisina ng seguridad sa silong ng hotel. Doon naghihintay na si Adrian kasama ang kanilang personal na abogado si Ati San Jose. Inilapag ng abogado ang isang makapal na papel sa ibabaw ng mesa. Sign this, Isabella Sard ni Adrian, nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Ito ang annulment papers at isang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng disenyo. Kung pipirmahan mo ito, hindi namin itutuloy ang demanda laban sa iyo. Hahayaan ka naming umalis ng tahimik. At paano si Abby? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa galit at sakit. Ang anak ko, Adrian. 10 taon ko siyang inalagaan habang ikaw ay abala sa pakikipag-text sa babaeng yan. Si Abby ay mananatili sa pamilyang Villarreal, sabat ni Doña Corazon na pumasok sa silid habang pinapagpagan ang kanyang mamahaling damit na tila ba nadumihan siya sa pagtapak sa silid na yon. Hindi namin hahayaang lumaki ang aming apo sa isang maruming baryo sa Batangas kasama ang isang magnanakaw na ina. Wala kang pera, wala kang trabaho, at bukas titiyakin ko na ang iyong lisensya bilang engineer ay mapapawalang bisa. Tumingin ako sa paligid ng silid upang maghanap ng anumang bagay na makapagsasabi sa akin na panaginip lang ito. At doon sa ibabaw ng basurahan, sa sulok ng silid, nakita ko ang isang pamilyar na bagay. Isang maliit na T-square na gawa sa tanso na may mga gasgas at luma na. Iyon ang T-square ng yumaong ama ni Adrian, si Don Vicente Villarreal. Siya ang lalaking naniwala sa aking kakayahan, ang nagturo sa akin na ang tunay na pundasyon ng isang gusali ay ang katapatan ng nagtayo nito. Itinapon ito ni Doña Corazon na tila basura. Lumapit ako at pinulot ang T-square ng aking yumaong biyenan. Naramdaman ko ang lamig ng tanso sa aking palad at kasabay nito ang isang kakaibang init sa aking dibdib. Ang aking luha ay natuyo. Ang takot na kanina ay nagpapanginig sa aking tuhod ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Hindi ako pipirma. Saad ko, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Diretso akong tumingin kay Adrian. Hindi ko ipamimigay ang aking anak at hindi ko ibibigay sa inyo ang aking karangalan. Tumayo si Adrian, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Umakbang siya palapit sa akin at bumulong na tila isang demonyo. Isabella, huwag kang maging matigas ang ulo. Kung hindi mo pipirmahan ito ngayon, sisiguraduhin ko na hindi mo na muling makikita si Abby. At kapag natapos na ang kasong ito, ang tanging matitira sa iyo ay ang pangalan mong nakasulat sa pader ng kulungan. Hindi ko siya sinagot. Mahigpit kong hawak ang T-square ni Don Vicente habang hinahayaan ang mga gwardiya na kalad ka rin ako palabas ng hotel. Nangihagis nila ako sa labas ng pintuan ng likod ng hotel, sumalubong sa akin ang malakas na buhos ng ulan sa Makati. Ang tubig ulan ay malamig, ngunit hindi nito mapatay ang apoy na nagsisimula ng mag-alab sa aking puso. Wala akong pera, walang tirahan, at ang anak ko ay nasa kamay ng aking mga kaaway. Ngunit habang nakatayo ako sa ilalim ng bagyo, hawak ang lumang T-square, alam ko na hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng pagguho ng wad na pundasyon ng mga Villarreal. Tiyala akong bubukas ang pinto ng sarili kong tahanan. Ngunit ang malamig na tunog ng susi na hindi nalapat sa trangka ang bumasag sa huling pag-asa ko sa gabing iyon. Nakatayo ako sa labas ng mataas na tarangkang bakal ng aming bahay sa Quezon City. Basang-basa pa rin ako ng ulan, nanginginig ang aking mga kamay habang pilit na isinasaksak ang susi sa trangka ng gate. Walang epekto. Pinalitan na nila ang lahat ng padlock. Ang bahay na ako mismo ang nagdisenyo ng munting harden ng bahay kung saan pinili ko ang bawat piraso ng kurtina at kulay ng pader ay naging isang dayuhang kaharian na ngayon kung saan ipinagbawal na akong pumasok. Ma'am Bella,
Isang mahinang tinig ang narinig ko mula sa madilim na sulok ng hardin. Si Aling Marta ang matandang kasambahay na kasama ko na mula nang isiilang si Abby. Naglakad siya ng patingin-tingin sa likod, tila natatakot na may makakita sa kanya mula sa mga bintana ng malaking bahay. Aling Marta, nasaan si Abby? Nasaan ang anak ko? Tanong ko halos mapiyok ang aking boses habang nakahawak sa malamig na bakal ng gate. Wala po rito si Abby, ma'am. Dinala po siya ni Doña Corazon sa Forbes Park pagkatapos ng gulo sa hotel. Bulong ni Aling Marta, may luha sa kanyang mga mata. Mabilis niyang iniabot sa akin ang isang maliit na backpack ng bata sa pamamagitan ng siwang ng gate. Ito lang po ang lamat ng gamit ni Abby na naitabi ko bago dumating ang mga tauhan ng Donya para bantayan ang bahay. May kaunting damit din po kayo riyan. Ma'am Bella, umalis na po kayo rito. May mga lalaking nagmamasid sa labas. Baka po saktan kayo. Salamat, Aling Marta. Maraming salamat. Mahigpit kong niyakap ang bag ni Abby sa aking dibdib. Ang amoy ng baby powder ng aking anak ang tanging bagay na nagbigay sa akin ng lakas upang humakbang palayo sa nakasarang tahanan. Nagpalipas ako ng gabi sa isang maliit, madilim na kwarto sa isang mumurahing motel sa Cubao. Ang kisame ay may mga mansa ng tagas ng tubig at ang neon na ilaw sa labas ng bintana ay paulit-ulit na kumukurap na tila sumasabay sa pintig ng aking sumasakit na ulo. Gamit ang natitirang baterya ng aking telepono, sinubukan kong tawagan ang lahat ng kilala kong abogado sa Maynala. Ang ilan ay naging kliyente ko sa aking mga nakaraang proyekto. Ang iba naman ay itinuturing kong mga kaibigan. Ngunit sa bawat tawag, iisang sagot ang aking natatanggap. Pasensya na Engineer Navarro, ngunit hindi namin pwedeng hawakan ang kaso mo laban sa mga Villarreal. Saad ng isang matandang abogado na dati kong tinulungan sa kanyang sariling bahay. Masyadong malakas ang kapit ni Doña Corazon sa korte. Ayaw naming madamay. Ibinaba ko ang telepono. Ang malamig na katotohanan ay unti-unting lumulunod sa akin. Sa lungsod na ito, kung wala kang pera at kapangyarihan ng katotohanan ay isang walang silbing barya. Kinaumagahan bago pa man magsimula ang unang klase nakatayo na ako sa tapat ng mataas na bakod ng isang pribadong paaralan sa Quezon City kung saan nag-aaral si Abby. Nakatago ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya, suot ang isang lumang jacket na may sombrero upang hindi mapansin ng mga gwardiya ng pamilyang Villarreal. Nang tumunog ang kampana para sa recess, nakita ko si Abby. Lumabas siya mula sa silid-aralan, mag-isa nakayuko habang hawak ang kanyang baunan. Ang ibang mga bata ay tila umiiwas sa kanya malamang dahil sa mga balitang kumalat na sa internet tungkol sa kanyang ina. Abby, mahina akong tawag, lumingon ang aking anak. Nang makita niya ako sa likod ng bakod, nagliwanag ang kanyang mukha at mabilis siyang tumakbo patungo sa akin. Walang pakialam sa mga gwardiyang nakatayo malapit sa gate ng paaralan. Nanay! Umiiyak na bulong ni Abby habang ipinapasok ang kanyang maliliit na kamay sa siwang ng bakal upang hawakan ang aking mukha. Nanay, hindi ako naniniwala sa kanila. Alam kong hindi mo magagawa yon. Sabi ni Lola masamang tao ka raw, pero alam kong nagsisinungaling siya. Anak ko, hinalikan ko ang kanyang mga kamay, ang aking mga luha ay muling umagos. Huwag kang mag-alala, kukuha ng paraan si nanay para makuha ka ulit. Magpakatatag ka ha? Mabilis na sumulyap si Abby sa likod kung saan nagsisimula ng maglakad ang isang gwardiya patungo sa amin. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang bag at inilabas ang kanyang kulay rosas na tablet. Nanay, kunin mo ito, bulong ni Abby habang ipinapasok ang tablet sa pagitan ng mga bakal. May narinig ako kagabi sa opisina ni Lola. Nag-aaway sila ni Papa tungkol sa lupa sa Cavite. Nirecord ko yun gamit ang tablet ko dahil alam kong kailangan mo ng ebidensya. Salamat, Abby. Mahal na mahal ka ng nanay. Kailangan ko nang umalis. Saad ko nang mapansin kong papalapit na ang gwardya. Niyakap ko ang tablet ni Abby at mabilis na naglakad palayo pilit na hindi lumingon sa aking anak na muling hinila ng gwardya pabalik sa loob ng paaralan.
Habang nakasakay ako sa isang jeepney, patungo sa aking huling pag-asa ang aking lumang account sa bangko sa Batangas, kung saan nakatago ang kaunting perang iniwan ng aking yumaong ama. Para sa akin, biglang tumunog ang aking telepno. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Hello, Isabella Navarro. Isang formal na boses ng babae ang nagsalita mula sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Tumatawag po kami mula sa Rural Bank ng Batangas. Nais lang po naming ipabatid na may ipinatupad na freeze order ang hukuman sa lahat ng account na nakapangalan sa inyo, kasama na ang joint account ninyo ng inyong yumaong ama dahil sa kasong estafa at pagnanakaw na isinampa ng Villarreal Construction laban sa inyo. Nabitawan ko ang aking telepno sa sahig ng jeepney. Ang huling sentimo na magagamit ko sana para lumaban ay tuluyan ng kinuha ng pamilyang Villarreal. Ang kalansing ng mga kalawanging yero sa ilalim ng humahagupit na hangin ang sumalubong sa akin sa dulo ng aking pagtakas. Narito ako ngayon sa isang abandonadong site ng Villarreal Construction sa labas ng Maynila. Ito ang proyekto sa Cavite na ipinatigil 3 taon na ang nakararaan dahil sa kakulangan ng pondo o iyon ang opisyal na dahilan na ibinigay ni Doña Corazon sa amin. Ang mga bunkhouse ng mga manggagawa ay naiwang nakatayo mga silid na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na nginat-ngat na ng anay. Bilang isang structural engineer, sanay akong pumasok sa mga ganitong lugar na may suot na safety helmet at hawak na blueprints habang nagbibigay ng utos sa mga foreman. Ngunit nayon hawak ko ang isang sirang walis tingting at isang kalawanging martilyo na napulot ko sa lupa. Nilinis ko ang isang maliit na sulok ng bunkhouse. Ginamit ko ang aking mga kamay na dating ginagamit sa pagpili ng mga mamahaling granite para sa banyo ng pamilya Villarreal upang pukpukin ang mga lumalabas na pako sa sahig para hindi ako masugatan. Umiyak ako habang gumagawa. Hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa galit na bawat hampas ko ng martil, ay tila ba hampas sa mukha ng aking mga kaaway. Ito ang aking bagong tahanan. Isang dampa ng kahihiyan, ngunit para sa akin, ito ang aking kuta. Sino ka anong? Ginagawa mo rito? Isang magaspang at matigas na boses ang bumasag sa tunog ng aking martilyo. Mabilis akong lumingon at nakita ko ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 40 taon. May hawak siyang isang lumang flashlight at isang bakal na tubo. Ang kanyang mukha ay puno ng peklat marumi ang kanyang suot na kamiseta at may galit sa kanyang mga mata. Wala nang squatter na pwedeng tumira rito. Umalis ka bago ko tawagin ang mga barangay tanod. Saad niya habang itinutok ang flashlight sa aking mukha. Hindi ko inaya ang makita niya ang aking takot. Tumayo ako ng tuwid, hawak ang kalawanging martil, sa aking kanang kamay at ang T-square na tanso sa aking kaliwa. Kapatid ako ng kumpanyang nagmamay-ari nito. Ako si Engineer Isabella Navarro Villarreal. At may karapatan akong manatili rito. Ibinaba ng lalaki ang kanyang flashlight ng bahagya. Nang tumama ang liwanag nito sa hawak kong T-square na tanso, natigilan siya. Lumapit siya ng 2 hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga inisyal na DVV na nakaukit sa tanso. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang galit sa kanyang boses ay napalitan ng pagkagulat. Kay Don Vicente yan. Ibinigay niya ito sa akin bago siya mamatay, sagot ko. Dahil ako lang ang pinagkakatiwalaan niyang magpatuloy ng kanyang pangarap. Ibinaba ng lalaki ang bakal na tubo. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, tila tinitimbang kung nagsasabi ako ng totoo. Ako si Dante. Kuya Dante ang tawag ng mga tao rito. Ako ang tagapagbantay ng abandonadong site na ito. Nang sumapit ang gabi, nagparikit si Kuya Dante ng isang maliit na apoy gamit ang mga natirang piraso ng kahoy sa labas ng bunkhouse. Umupo kami sa 2 lumang timba ng pintura. Nagluto siya ng tuyo sa ibabaw, ng nagbabagang uling at inihanda ang isang mangkok ng malamig na kanin. Pasensya ka na, ito lang ang makakain natin ngayon, saad ni Dante habang iniaabot sa akin ang isang piraso ng tuyo.
Kinuha ko ito at kumain ng walang pag-aalinlangan. Ang maalat na lasa ng tuyo at ang usok ng apoy ay tila ba nagpababa sa aking mataas na katayuan, ngunit nagbigay ito ng kakaibang ginhawa sa aking kumakalam na sikmura. Bakit mo kilala si Don Vicente, Kuya Dante? Tanong ko habang pinapanood ang mga lumilipad na alitap-tap ng apoy. Bumuntong hininga si Dante. Ang kaniyang mga mata ay sumalamin sa apoy. Dati, akong internal auditor ng Villarreal Construction. Si Don Vicente ang nagpasok sa akin. Napakabuting tao ng matanda. Ngunit nang magkasakit siya at magsimulang mamuno si Doña Corazon at ang mahinamang asawa na si Adrian, nagbago ang lahat. Napatitig ako sa kanya. Nakatuklas ako ng malaking anomalya sa pagbili ng mga bakal at semento para sa mga pabahay. Patuloy ni Dante, ang kanyang boses ay lumalim sa galit. Binabayaran nila ang presyo ng mataas na kalidad ng materyales, ngunit ang aktwal na ginagamit sa mga engineering structural frame ay ang pinakamurang klase. Nang subukan kong iulat ito kay Don Vicente, hinarang ako ni Corazon. Sinibak nila ako sa trabaho at pinagbintangan akong nagnakaw ng pondo. Huminto si Dante at uminom ng tubig mula sa isang plastik na baso. Ngunit hindi yon ang pinakamasakit, Isabela. Ang kapatid kong si Lito, na isang construction worker sa isa sa mga proyekto ng Villarreal sa Maynila, namatay siya nang gumuho ang isang giya ng scaffolding dahil sa marupok na bakal. Binaligtad nila ang kwento. Sabi nila lasing daw ang kapatid ko kaya nahulog. Binayaran nila ang pamilya namin ng barya para manahimik. Naramdaman ko ang lamig ng hangin na tila ba bumasag sa aking pagkatao. Ang pamilyang pinaglingkuran ko, ang asawang minahal ko, ay may hawak na dugo sa kanilang mga kamay. Kaya nang makita ko ang T-square na hawak mo, tumingin si Dante sa akin. Alam kong hindi ka katulad nila, dahil hinding-hindi ibibigay ni Don Vicente ang tansong yan sa isang taong walang dangal. Bago ko pa man masagot si Kuya Dante, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na gumapang ang dalawang matatalas na sinag ng liwanag mula sa headlight ng isang SUV sa pader ng aming bunkhouse na nagmula sa labas ng kalawanging gate ng abandonadong site. Ang marahas na paghampas sa kalawanging gate ang nagpabangon sa amin ni Kuya Dante mula sa pagkakaupo sa tabi ng apoy. "Sino yan?" sigaw ni Kuya Dante habang mahigpit na hinawakan ng bakal na tubo. Mula sa maliit na siwang ng yero ng bunkhouse, nakita ko ang isang itim na SUV na nakaparada sa labas. Dalawang lalaking naka-Amerikana at may earpiece sa tainga ang marahas na yumayanig sa gate. Nakilala ko sila agad, mga tauhan sila sa seguridad ni Doña Corazon. "Dante, alam namin nandyan ang asawa ni Sir Adrian. Ilabas mo siya kung ayaw mong idemanda ka namin ng kidnapping." Sigaw ng isa sa mga lalaki. Lalabas sana ako upang harapin sila. Ngunit pinigilan ako ni Kuya Dante gamit ang kanyang braso. "Uwag, Isabela. Manatili ka rito sa dilim." Lumabas si Kuya Dante, ang kanyang anino, ay humaba sa ilalim ng liwanag ng headlight ng sasakyan. Bago pa man makalapit ang mga lalaki, narinig ko ang pito ng mga barangay tanod sa dulo ng kalsada. Dalawang motorsiklo ng mga tanod kasamang ilang kapitbahay na may hawak na pamalo ang mabilis na lumapit. Kilala si Dante rito. Tinutulungan niya ang komunidad sa pag-aayos ng mga sirang linya ng tubig at kuryente ng walang hinihiing bayad. Ang utang na loob ng komunidad ay naging kalasag namin sa gabing iyon. "May gulo ba rito?" Tanong ng isang matandang tanod na may hawak na baton. Nang makita ng mga tauhan ni Doña Corazon ang dumaraming tao, dahan-dahan silang napaatras. "Wala po, Kap. May hinahanap lang kaming trespasser. Babalik kami." Sumakay sila sa SUV at mabilis na pinaharurot ito paalis na nag-iwan ng makapal na alikabok sa hangin. Huminga ako ng malalim nang makapasok muli si Kuya Dante sa bunkhouse. "Salamat, Kuya Dante. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi ako tuluyang nabubura sa mundong ito." "Huwag kang mag-alala.
Ligtas ka rito habang gabi, saad ni Dante habang inilapag ang bakal na tubo. Ngunit tama ka, kailangan nating kumilos ng mabilis. May nakuha ka bang ebidensya sa tablet ng anak mo? Mabilis kong binuksan ang kulay rosas na tablet ni Abby. Umupo kami sa tabi ng isang lumang desk na gawa sa kahoy ng plywood sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na nakasabit sa kisame. Binuksan ko ang digital na kopya ng pambansang bid document na sinasabi ni Adrian na ninakaw ko raw. Hinaluhog ko ang bawat pahina, ang bawat piraso ng guhit at kalkulasyon hanggang sa marating ko ang huling pahina kung saan nakalagay ang aking digital signature. Lumapit ang aking mukha sa screen. Pinalaki ko ang imahe ng aking pirma gamit ang aking daliri. Tingnan mo ito, Kuya Dante. Bulong ko ang aking puso ay nagsimulang tumibay sa excitement ng isang engineer na nakahanap ng mali sa isang structural calculation. Ang pirma ko rito, may maliit na mansa ng pixel sa dulo ng letrang I. Anong ibig sabihin yan? Tanong ni Dante habang nakatitig sa screen. Bawat software license ng aming CAD design program sa opisina ay may natatanging encryption key na nakatali sa pisikal na hard drive ng computer kung saan ito naka-install. Paliwanag ko habang mabilis na tinuturo ang pixel error. Ang error na ito, ang maliit na putol na pixel na ito, ay nangyayari lamang sa aking computer, sa aking opisina sa Quezon City dahil sa isang sirang graphics card driver na hindi ko kailanman ipinaayos. Ibig sabihin, ang pirma na ito ay hindi ko ginawa gamit ang aking personal na laptop o kahit saan pa. Ginawa ito ng pisikal sa loob ng aking opisina. Ngunit paano nila nagawa yon nang wala ka? Tanong ni Dante. Dahil may isang taong gumamit ng aking computer habang wala ako. Lumamig ang aking boses nang maalala ko ang mga nakaraang buwan. Noong pumanaw ang tatay ko sa Batangas, nawala ako sa opisina ng 2 linggo. Naiwan ko ang aking susi at computer sa aking sekretarya na si Laika. Hindi ko na sinayang ang oras. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Laika. Gabi ng ngunit, alam kong hindi rin siya nakatutulog ng maayos pagkatapos ng nangyari sa Makati. Matagal bago sumagot si Laika. Nang sa wakas ay marinig ko ang kanyang boses, nanginginig ito at puno ng takot. Engineer Bella? Bulong ni Laika, maririnig ang mahihinang hikbi sa kabilang linya. Laika, makinig ka sa akin. Pilit kong pinakalma ang aking boses upang hindi siya magpanik. Alam kong natatakot ka. Alam kong pinagbantaan ka ni Doña Corazon. Pero Laika, alam mo ang totoo. Ginamit nila ang computer ko noong nasa Batangas ako, hindi ba? Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo bago tuluyang sumabog sa pag-iyak si Laika. Ate Bella, patawarin mo ako. Wala akong nagawa. Binantaan ako ni Doña Corazon na papatayin niya ang tatay kong may sakit sa ospital kapag hindi ko ibinigay ang USB drive na naglalaman ng digital signature key mo. Si Sir Adrian, siya mismo ang pumasok sa opisina mo nung gabi bago ang bid at ginamit ang computer mo para pirmahan ang mga peking dokumento ng semento. Nanginig ang aking panga sa matinding galit. Ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay nagnakaw sa akin habang iniiyakan ko ang bangkay ng aking sariling ama. Laika, kailangan ko ang log ng server, saad ko habang hawak ang aking dibdib upang mapigilan ang pagsikip nito. Ang bawat paggamit ng digital signature key ay may nakatagong log sa lokal na server ng IT room ng Villarreal Construction. Nang doon ang patunay ng eksaktong oras at IP address ng paggamit ng computer ko. Nandun pa po ang hard drive sa IT room, Ate Bella. Bulong ni Laika habang pinapahid ang kanyang luha. Nakalagay yon sa ilalim ng rack number 3, pero paano mo makukuha yon? Binabantayan na ng mga gwardiya ang buong gusali. Hahanap ako ng paraan, sagot ko. Salamat Laika, malaking tulong ito. Ate Bella, magingat ka po. Humihikbing babala ni Laika. Narinig ko si Doña Corazon kanina sa opisina.
bukas din po ipapabura na niya ang buong database ng server at ipapatapo ng lumang computer mo para walang matirang bakas ng digital signature log. Wala ka ng oras. Ibinaba ko ang telepon at tumingin kay Kuya Dante. Ang oras ng aming pagtitiis ay natapos na. Bukas, kailangan kong pasukin ang lungga ng mga lubo. Ang marahas na pagbagsak ng maso ng hukom ang tuluyang pumutol sa natitirang ugnayan ko sa buhay na binuo ko sa loob ng 10 taon. Nakatayo ako sa loob ng malamig na silid ng family court sa Quezon City. Sa tapat ko, nakaupo si Doña Corazon at Adrian kasama ang kanilang 3 mamahaling abogado. Mukhang perpekto si Adrian sa kanyang kulay asul na Amerikana, habang si Doña Corazon ay may hawak na panyo pilit na nagpapahid ng pekeng luha sa kanyang mga mata habang humaharap sa hukom. Hukom, tingnan ninyo kung saan tinatago ng babaeng iyan ang aking apo. Saad ng abogado ng pamilya Villarreal habang inilapag sa mesa ang mga larawan ng abandonadong bunkhouse kung saan kami tumutuloy ni Abby. Isang madilim, mabaho at mapanganib na lugar. Walang kuryente at sapat na pagkain. Bukod pa riyan, kasulukuyan siyang iniimbestigahan sa kasong kriminal at suspendido ang kanyang lisensya bilang engineer. Paano niya mapapakain at mapoprotektahan ng bata? Tumingin ako kay Adrian, umasang may kaunting habag pa sa kanyang puso para sa anak namin. Ngunit iniwas niya ang kanyang tingin, tila ba isa akong dumi sa kanyang sapatos na ayaw niyang tingnan? Gusto ko lang po ng kaligtasan para kay Abby Hukom. Malungkot na saad ni Adrian, pilit na pinatulog na, tila siya ang biktima rito. Hindi ko po alam kung bakit nagbago ang asawa ko ng ganito. Magsisinungaling. Hindi ko na napigilan ang aking sarili at napatayo ako. Adrian, ikaw ang napabaya sa pamilya natin. Ikaw ang nagpasok ng ibang babae sa buhay natin at nagnakaw ng pirma ko. Katahimikan! Bulyaw ng hukom habang muling hinampas ang maso. Engineer Navarro, wala kang hawak na ebidensya para sa mga paratang mo. At sa kasalukuyang kalagayan mo, hindi ka angkop na maging tagapangalaga ng bata. Ang sumunod na tagpo ay ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Sa labas ng gusali ng korte, sinalubong kami ng mga reporter na kanina pa kanihintay na halatang binayaran ni Doña Corazon upang mas lalo akong ipahiya sa publiko. Ang mga flash ng kanilang kamera ay tila mga hiram na ilaw na nagpapakita ng aking pagkatalo. 2 tauhan ng social welfare ang dahan-dahang humawak kay Abby patungo sa naghihintay na mamahaling kotse ng mga Villarreal. Nanay, huwag mo akong ipamigay. Sigaw ni Abby, ang kanyang maliit na mukha ay basa ng luha habang nakasiksik ang kanyang mga kamay sa bintana ng kotse. Gusto ko kay nanay, dun lang ako. Abby? Hahabulin ko sana ang kotse, ngunit hinarang ako ng mga bodyguard ni Doña Corazon. Napaatras ako sa semento. Narinig ko ang mahina at mapang-uyam na tawa ni Doña Corazon sa aking likod habang sumasakay sa kanyang sariling sasakyan. Nais nilang mamatay ako sa hiya sa harap ng mga kamera, ngunit doon ako kumuha ng lakas. Pinunasan ko ang aking mga luha, tumayo ng tuwid at tiningnan ang papalayong sasakyan ng aking anak. Hindi ako iiyak sa harap nila. Ang bawat luha na pumatak sa sementong ito ay magiging lason na papatay sa kanilang kasakiman. Bumalik ako sa bunkhouse nang walang imik. Nakaupo si Kuya Dante sa tabi ng pintuan, naghihintay sa akin. Nang makita niya ang aking mukha na walang bakas ng luha kundi tanging lamig, nang galit, tumayo siya. Nakuha nila si Abby? Tanong ni Dante. Oo, sagot ko, habang inilapag ang aking bag sa ibabaw ng desk. Pero hindi nila siya makukuha ng matagal. Kuya Dante, kukunin natin ang hard drive na yan na yung gabi. Wala nang bukas. Tumango si Dante. Lumapit siya sa isang madilim na sulok ng bunkhouse at kumuha ng isang malaking duffel bag. Pinuksan niya ito at inilabas ang 2 asul na uniforme ng cleaning service na may logo ng isang kilalang ahensya na naglilinis sa gusali ng Villarreal Construction tuwing gabi. Nakuha ko ito sa isang kaibigan na nagtatrabaho doon.
saad ni Dante habang iniaabot sa akin ang isa sa mga uniforme. Magsisimula ang shift ng paglilinis sa 10:00 ng gabi. Ito ang tanging susi natin upang makapasok ng hindi napapansin ng mga gwardiya sa lobby. Isinuot ko ang uniforme. Nang tingnan ko ang aking sarili sa maliit at basag na salamin sa pader, hindi ko na nakita ang mahinang si Isabela. Nakita ko ang isang ina na handang sunugin ang buong mundo para lamang makuha muli ang kanyang anak. Handa na ako, bulong ko. Ang malamig na tunog ng scanner ng ID sa lobby ng gusali ng Villarreal Construction ang metpabilis sa tibok ng aking puso. Sige, pasok na kayo sa Elevator 3. Linisin niyo muna ang 4th floor bago kayo pumunta sa Executive Suite. Utos ng gwardiya habang tinignan kami ni Kuya Dante na naka-uniforme ng cleaning service at nagtutulak ng isang malaking kariton ng mga gamit panlinis. Tumango lang ako nakayuko upang hindi niya makita ang aking mukha sa ilalim ng sombrero. Pagpasok sa elevator, naramdaman ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa aking likod. Ang 4th floor ang kinaroroonan ng aking dating opisina, ang lugar kung saan naroon pa rin ang aking lumang computer. Nang marating namin ang opisina ko, madilim at tahimik ang paligid. Mabilis kong kinuha ang isang maliit na screwdriver mula sa aking bulsa habang si Kuya Dante naman ay nagbabantay sa may pinto. Lumuhod ako sa ilalim ng aking dating desk at nagsimulang tanggalin ang mga tornilyo ng CPU ng computer. Ang bawat pag-ikot ng tornilyo ay tila ba napakalas ng tunog sa aking pandinig kasabay ng mabibigat na tibok ng aking dibdib. Sa wakas, natanggal ko ang takip. Hahanapin ko na sana ang hard drive nang biglang narinig ko ang tunog ng mga gupit ng takong ng sapatos at mabibigat na hakbang na papasok sa aming palapag. Dante, may paparating! Bulong ko sa mahinang boses. Pumasok sila sa executive hallway papunta rito! Bulong ni Dante habang dahan-dahang isinarado ang pinto ng opisina. Isabela, magtago ka! Wala na akong oras upang lumabas. Mabilis kong ibinalik ang takip ng CPU at kumapang ako sa ilalim ng aking malaking desk na gawa sa mahogany. Sumiksik ako sa pinakamadilim na sulok ni yayakap ang aking mga tuhod habang pinipigilan ang aking paghinga. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Bumukas ang maliit na ilaw sa desk na nagpadilim palalo sa aking kinaroroonan sa ilalim. Nakita ko ang 2 pares ng sapatos, isang mamahaling leather shoes ni Adrian at ang mataas na takong ni Clarice. Adrian, I'm telling you, kinakabahan na ako. Reklamo ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon at galit. Nabalitaan ko na nagpunta si Isabela sa korte. Paano kung may mahanap siyang paraan para patunayan na peking signature ang nasa dokumento? Clarice, relax, sagot ni Adrian. Maririnig ang kalansing ng kanyang mga susi habang nakaupo sa aking dating upuan. Ang kanyang sapatos ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa aking mga kamay. Wala siyang pera, walang abogado at kontrolado ni Mama ang media. She's nothing now. At bukas po, ipapabura na ni Mama ang lahat ng backup logs sa server. Pero paano ang utang? Tanong ni Clarice habang hinampas ang kanyang designer bag sa mesa. Sabi mo sa akin malinis ang transaksyong ito. Ngayon nalaman ko na may utang na 500 milyong piso si Doña Corazon sa mga offshore accounts dahil sa pagbili ng mga lupa sa Cavite. Kapag nalaman ng gobyerno na substandard ang materyales sa resettlement project, upang mabayaran lang ang utang na yan, ako ang unang makukulong dahil ako ang nakapirma bilang PR and Marketing Director. Napatitig ako sa dilim. 500 milyong piso. E yun pala ang dahilan ng kanilang pagmamadali. Rurut-rutin nila ang kaligtasan ng mga mahihirap na pamilya sa Cavite upang bayaran ang utang ng kanilang pamilya sa mga luxury investments. Hindi ka makukulong, Clarice. Sad ni Adrian, lumapit ang kanyang sapatos sa sapatos ni Clarice. Kapag nagkaroon ng investigasyon, lahat ng pirma ay nakaturo kay Isabela. Siya ang haharap sa korte, hindi ikaw, hindi si Mama. Gagamitin natin ang dumi sa bag niya bilang patunay, kaya tumahimik ka na. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking katawan.
Hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding put. Nais kong lumabas at saksakin si Adrian ng screwdriver na hawak ko, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan ko ng ebidensya. Biglang tumunog ang malakas at nakatutulig na alarma ng smoke detector mula sa ibabang palapag ng gusali. Anong nangyayari? May sunog ba? Gulat na tanong ni Clarice. Baka may nagre-repair sa baba. Halika na, lumabas na tayo, nagmamadaling sad ni Adrian. Mabilis nilang pinatay ang ilaw at lumabas ng opisina. Alam kong si Kuya Dante ang gumawa ng paraan sa ibabang palapag. Hindi ko na sinayang ang bawat segundo. Gumapang ako palabas ng desk. Mabilis kong tinanggal ang hard drive ng aking computer at inilagay ito sa loob ng isang plastic na bag na puno ng basang-basahan sa ilalim ng aking balde ng mop. Pagbaba ko sa hagdanan ng serbisyo, nandoon na si Kuya Dante na naghihintay sa akin malapit sa loading dock. Mabilis kaming lumabas ng gusali at sumakay sa isang lumang tricycle patungo sa aming bunkhouse. Pagdating sa bunkhouse, isinaksak namin ang hard drive sa lumang laptop ni Kuya Dante gamit ang isang USB adapter. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type sa keyboard, hinahanap ang nakatagong log folder ng digital signature key. Heto na... Bulong ko habang lumitaw ang mga linya ng code sa screen. Tingnan mo ito, Kuya Dante. Ang digital signature ko ay ginamit nung 11:00 ng gabi nung ika-12 ng Marso. Yan ang gabi ng libing ng aking tatay sa Batangas. At tingnan mo ang IP address. Tinuro ni Dante ang screen. Ang IP address na nagpasa ng pirma ay nagmula sa router ng pribadong penthouse suite ni Doña Corazon sa BGC. Mabilis kong kinopya ang log file sa isang panlabas na drive. Ngunit bago pa man matapos ang pagkopya, biglang kumurap ang screen ng laptop. Isang malaking pulang babala ang lumitaw, System Reset Initiated by Administrator. Directory Wiping in Progress. Na-detect nila ang pag-access natin, sigaw ni Dante. Sinisira na nila ang database mula sa malayo. 99%. 100. Kasabay ng pagpapakita ng salitang transfer complete, ay ang tuluyang pagdidilim ng screen ng laptop ni Kuya Dante, habil sa pag-wipe ng server mula sa malayo. Nakuha natin, bulong ko, habang dahan-dahang hinugot ang USB drive mula sa laptop. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit may niti sa aking mga labi. Meron na kaming hawak na digital log, ngunit alam kong hindi sapat ang isang piraso ng digital code upang pabagsakin ang isang Doña Corazon sa Korte ng Pilipinas. Kailangan namin ng higit pa. Kinaumagahan nakatanggap ako ng isang hindi kilalang mensahe sa aking telepo. No, Isabela, kailangan nating mag-usap. Mag-isa ka lang na pumunta sa isang maliit na kapihan sa Malate sa 3:00 ng hapon. Buhay mo at ng anak mo ang nakataya rito. Pagpasok ko sa kapihan sa Malate, amoy ng lumang kahoy at brewed coffee ang sumalubong sa akin. Sa pinakadumidilim na sulok, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng malaking salaming maitim at may nakabalot na sutlang panyo sa kanyang ulo. Nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang salamin, nakita ko si Clarice. Wala na ang mapagmataas na kabit na nakita ko sa Makati. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim, mamasa-masa at nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang tasa ng tsa. Isabela, mahina niyang saad halos pabulong. Salamat at dumating ka. Anong kailangan mo, Clarice? Malamig kong tanong habang nauupo sa tapat niya. Hindi ko ginalaw ang baso ng tubig na inilagay ng waiter sa aking tapat. Kung narito ka para kumbinsihin akong pirmahan ng annulment, nag-aaksaya ka lang mang oras. Hindi! Mabilis na umiling si Clarice, may luha na pumatak sa kanyang pisngi. Gusto ko magmakaawa sa'yo. Isabela, narinig mo ang pinag-awayan namin ni Adrian kagabi sa opisina mo, hindi ba? Alam kong ikaw ang nag-trigger ng fire alarm. Nananatili akong tahimik, pinapanood ang bawat galaw ng kanyang muka. Natuklasan ko kagabi.
patuloy ni Clarice habang inilabas ang ilang piraso ng papel mula sa kanyang bag at itinulak ito sa aking tapat. Inilipat ni Doña Corazon ang lahat ng pananagutan ng Prime Steel Distributors, ang kumpanyang nagsupply ng marupok na bakal sa Cavite sa pangalan ko. Ginamit nila ang aking pirma sa mga dokumento ng pautang sa bangko nang hindi ko nalalaman. Kapag gumuho ang proyekto sa Cavite, ako ang unang makukulong habang si Doña Corazon at Adrian ay makakatakas gamit ang kanilang mga offshore accounts. Tiniknyan ko ang mga papel. Ipinapakita nito ang paglilipat ng mga share ng Prime Steel kay Clarice na ginawa ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Ang pamilyang Villarreal ay tila ba isang linta na sumisipsip ng dugo ng kahit sinong lumapit sa kanila. Bakit ako maniniwala sa iyo? Tanong ko. Kasama ka sa nagplano ng pag-aresto at pagsira sa karangalan ko sa Makati. Dahil ito lang ang paraan upang mailigtas ko ang sarili ko. Umiiyak na saad ni Clarice. Inilapag niya ang kanyang telepono sa mesa at pinindot ang play sa isang audio file. Narinig ko ang malinaw at malamig na boses ni Doña Corazon. Adrian, tiyakin mo na si Isabela ang haharap sa lahat ng investigasyon ng Cavite. Kung matigas siya, gamitin mo ang bata. Kapag nakuha na natin ang pondo ng gobyerno sa araw ng groundbreaking, ilipat mo agad ang pera sa Singapore. Hayaan nating mabulok si Isabela sa kulungan. Ang bawat salita ng aking biyenan ay tila ba isang saksak ng yelo sa aking likod. Gagamitin nila ang aking anak upang patahimikin ako habang ninanakaw nila ang pera ng bayan. Ibibigay ko sa iyo ang orihinal na recording na yan, Isabela. Hinarap ako ni Clarice nang may pagsusumamo. Kasama ang lahat ng dokumento ng bangko na nag-uugnay kay Doña Corazon sa Prime Steel. Ngunit ipangako mo sa akin kapag hinarap mo sila sa korte, hindi mo ako isasama sa demanda. Hindi kita pwedeng pangakuan ng ganap na kaligtasan, Clarice. Sagot ko habang kinuha ang kanyang mga papel. Ngunit kung tutulungan mo ako, titiyakin kong makikita ng hukom na ikaw ay ginamit lamang bilang panakipbutas. Bumuntong hininga si Clarice tila, panabawasan ng malaking semento ang kanyang dibdib. Sapat na yan sa akin. Ngunit Isabela, kailangan kong magmadali. Gaganapin ang groundbreaking ceremony sa Cavite sa susunod na linggo. Doon nila balak tanggapin ang huling tseke ng gobyerno bago sila tuluyang tumakas patungong ibang bansa. Bago siya tumayo may inilapag si Clarice na isang mabigat na tansong susi sa ibabaw ng mesa. Ito ang susi ng lumang bodega ng pamilya Villarreal sa Batangas, bulong ni Clarice. Doon itinago ni Don Vicente ang lahat ng kanyang mga personal na dokumento bago siya pumanaw. May narinig akong usapan ni na Adrian na may isang mahalagang kasulatan doon na maaaring makasira sa buong plano ng Donya. Hanapin mo yon bago nila sunugin ang bodegang yan? Napatitig ako sa tansong susi. Ang aking susunod na destinasyon ay ang aking sediment bayan, ang Batangas. Ang mahabang tili ng kalawanging bisagra ng pinto ng lumang bodega sa Batangas ang sumalubong sa akin kasunod ng amoy ng tuyong dahon at lumang kahoy na tila nagpabalik ng mga alaala ng aking kabataan. Ma'am Bella? Mabilis na lumapit sa akin si Mang Jose, ang matandang katiwala ng pamilya Villarreal sa Batangas. Nang makita niya ako, nanginginig niyang kinuha ang aking kanang kamay at idinikit ito sa kanyang isang pagpupugay ng pagmamano na nagpakita ng kanyang malalim na paggalang. Si Mang Jose ay matalik na kaibigan ng aking yumaong ama na si Mang Roman na dating pinuno ng mga foreman ni Don Vicente. Salamat at dinalaw mo ang lumang lugar na ito, ma'am. Bulong ni Mang Jose habang tinitignan kami ni Kuya Dante. Gusto ko pong malaman ninyo na hindi kami naniniwala sa mga balita sa Maynila. Alam naming mabuting tao ang anak ni Roman. Salamat, Mang Jose. Numiti ako habang dinala niya kami sa pinakadulo ng bodega kung saan naroon ang isang malaking roaster ng riles na pagmamay-ari ni Don Vicente. Ginamit ko ang tansong susi na ibinigay ni Clarice upang buksan ang lumang roaster ng riles. Sa loob nito nakita ko ang isang lumang roaster na kahon ng mga plano.
Inilabas ko ang T-square na tanso ni Don Vicente at itinapat ko ito sa ukit sa ibabaw ng kahon. Swak na swak. Ngunit ang mas mahalagang natuklasan ko ay nang dahan-dahang tanggalin ni Kuya Dante ang lumang binalot na katad sa hawak na tanso ng T-square. Sa ilalim ng katad may nakaukit na serye ng mga numero 04-18-2012. Iyan ang araw ng pagpanaw ng tatay mo, Isabela, bulong ni Dante. Yan ang araw na gumuho ang scaffolding dahil sa marupok na bakal. Naintindihan ko agad. Pinagsama ni Don Vicente ang petsang ito bilang parangal sa aking ama at bilang isang lihim na code. Yan ang kombinasyon ng isang pribadong safety deposit box sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung saan itinago ni Don Vicente ang kanyang huling hiling. Isabela, huwag ka nang mag-aksyaya ng oras. Isang marahas na boses ang sumigaw mula sa pintuan ng bodega. Paglingon ko, nakita ko si Adrian na papasok kasama ang 3 armadong bodyguard ng pamilya Villarreal. Isinarado ng mga gwardya ang pinto sa likod namin. Mukhang balisa si Adrian, basa ng pawis ang kanyang mukha habang nakatitig sa hawak kong T-square. Isabela, pakiusap, ibigay mo na sa akin yan. Huwag mo nang patagalin ang gulo na ito. Sinasabi ko sa'yo si Mama, hindi siya titigil hanggat hindi ka tuluyang nasisira. Kung ibibigay mo sa akin ang T-square at ang code, kakausapin ko si Mama na ibalik sa'yo si Abby. Magkakaroon ka ng pera at makakaalis ka ng Pilipinas kasama ang anak natin. Tumingin ako kay Adrian. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang matinding panghihinayang na minahal ko ang lalaking ito. Adrian, napakahina mo. Malamig kong saad habang dahan-dahang inilagay ang T-square sa loob ng aking bag. Gagamitin mo ang sarili mong anak bilang suhol para lang pagtakpan ang mga kasalanan at utang ng nanay mo? Akala mo ba matatakot mo ako sa mga gwardiya mo sa sarili kong bayan? Isabela, huwag kang maging matigas ang ulo, sigaw ni Adrian habang sumenyas sa kanyang mga gwardiya na lumapit. Bago pa man makahakbang ang mga gwardi, yan narinig ko ang malalakas na kalampag ng mga bakal at kahoy sa labas ng bodega. Bumukas ang bintana ng bodega at nakita ko ang dumaraming tao, mga mangingisda ng Batangas, mga dating construction worker na nakasama ng aking ama na may hawak na mga bolo pala at mga pamalu ng bakal. Si Mang Jose ay tahimik na tumawag ng saklo sa aming barangay habang kami ay nasa loob. Subukan ninyong saktan ang anak ni Roman at titiyakin naming hindi kayo makakaalis ng Batangas ng buhay. Sigaw ng isang matandang foreman mula sa labas. Nang makita ni Adrian ang dumaraming tao sa labas, dahan-dahan siyang napaatras. Alam niyang kapag nagkaroon ng gulo rito, makakarating ito sa media at mas lalong masisira ang pangalan ng mga Villarreal. Isabela, magsisisi ka sa ginawa mo. Galit na bulong ni Adrian bago mabilis na lumabas kasama ang kanyang mga gwardiya at sumakay sa kanilang SUV paalis. Huminga ako ng malalim, nagpasalamat sa aking mga kababayan sa Batangas. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang, biglang tumunog ang telpono ni Kuya Dante. May natanggap siyang mensahe mula sa isang insider sa Cavite site. Tumingin sa akin si Dante, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa ilalim ng liwanag ng araw. Isabela, tingnan mo ito. Ipinakita niya sa akin ang larawan ng ibinuhos na semento para sa mong ng bahay modelo sa Cavite. Ibinuhos na nila ang semento nung walang core steel reinforcement sa loob ng mga pangunahing haligi upang makatipid. Isang malakas na bagyo o lindol at guguho agad ang buong istruktura. At balak nilang ganapin ang groundbreaking ceremony kasama si Abby at ang mga bata sa susunod na linggo. Ang malakas na singasing ng hanging selyado sa pagbukas ng mabigat na pinto ng vault sa Bangko Sentral ang nagpalamig sa aking balat. Nakatayo kami ni Kuya Dante sa loob ng silid ng mga safety deposit box. Sa tulong ng isang legal na kinatawan ng bangko, hinarap ko ang kahon na may numerong 1989 ang taon kung kailan nagsimula ang Villarreal construction.
Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inikot ang dial ng kombinasyon gamit ang mga numerong nakaukit sa tanso ng aking T-square 04, 18, 12. Isang matunog na click ang narinig ko. Bumukas ang maliit na bakal na pinto. Sa loob nito ay nakalagay ang isang selyadong folder na gawa sa balat ng hayop na may tatak ng selyo ng gobyerno at pirma ni Don Vicente Villarreal. Nang buksan ko ang folder, ang aking mga mata ay napuno ng luha ng pasasalamat. Ito ang kasulatan ng pag-atasan trust deed, isang legal na dokumento na binuo ni Don Vicente bago siya pumanaw. Meron itong espesyal na sugnay ang lahat ng karapatan sa pagbuto at pagpapasya sa mga pampublikong proyekto ng Villarreal Construction ay mananatili sa ilalim ng pangangasiwa ni Isabela Navarro Villarreal hanggat ang mga proyekto ay itinayo alinsunod sa mga pamantayan ng etika at kaligtasan. Bukod pa rito, may kalakip na mga dokumento ng bangko na nagpapatunay na si Doña Corazon ay nagnakaw ng pondo ng kumpanya 15 taon na ang nakararaan upang bayaran ang kanyang mga personal na utang sa pagsusugal sa ibang bansa. Ito na ang kailangan natin, Isabela, bulong ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Ito ang papatay sa kapangyarihan ng Donya. Hindi pa sapat yan, Kuya Dante. Saad ko habang isinusuot ang aking bagong Amerikana. Kailangan nating ipakitang muli sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Makalipas ang isang oras, marahas kong itinulak ang 2 malalaking pinto ng boardroom ng Villarreal Construction sa BGC. Sa loob nakaupo si Doña Corazon sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, napapaligiran ng mga mayayamang mamumuhunan at mga abogado. Kasalukuyan nilang tinatapos ang kasunduan para sa ilegal na paglilipat ng ari-arian ng Cavite site upang gawin itong isang komersyal na proyekto. Nakaupo si Adrian sa tabi ng kanyang ina, hawak ang panulat, handa ng pirmahan ang kontrata. Tapusin na natin ang pagpupulong na ito, malamig kong saad habang pumasok sa silid. Isabella, gulat na napatayo si Adrian, halos maibagsak ang kanyang mamahaling ballpen. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na sigaw ni Doña Corazon habang itinuro ako sa kanyang mga gwardiya. Mga walang silbi, ipalabas ninyo siya. Bago pa man makalapit ang mga gwardiya, inilapag ko ang orihinal na kasulatan ng pag-atasan sa gitna ng mesa sa harap ng punong abogado ng kumpanya. Basahin mo yan, Oti Santos, utos ko. Basahin mo sa harap ng mga investors kung sino ang may tunay na kapangyarihan sa pagpapasya sa proyektong ito. Kinuha ng abogado ang dokumento, sinuri ang selyo ng gobyerno at ang pirma ni Don Vicente. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang mukha ay unti-unting nawala ng kulay. Tumingin siya kay Doña Corazon na may takot sa kanyang mga mata. Doña Corazon, nanginginig ang boses ng abogado. Orihinal po ang dokumentong ito. Ayon sa sugnay ni Don Vicente, ang lahat ng transaksyon sa ilalim ng proyekto sa Cavite ay walang bisa kung walang pirma at pagsang-ayon ni Engineer Isabela. At may kapangyarihan siyang suspindihin ang inyong mga karapatan sa pagboto sa board dahil sa anumalaya sa pondo. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong silid. Ang mga mamumuhunan ay nagsimula ng mag-usap-usap at kunin ang kanilang mga gamit upang umalis. Hindi totoo yan. Huwad ang dokumentong yan. Sigaw ni Doña Corazon, ang kanyang eleganteng mukha ay napuno ng galit at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ng mesa. Kung sa tingin mo ay huwad yan, Doña Corazon. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na ngiti. Magkita tayo sa korte bukas, kasama ang mga tauhan ng NBI na kasalukuyan ng nag-iimbestiga sa Prime Steel. Sumenya si Doña Corazon sa kanyang mga abogado na lumabas at iwan kami sa loob ng silid. Nang kami na lamang 3 ni na Adrian ang natira, tumayo ang Donya at dahan-dahang lumapit sa akin. Walang bakas ng pagkatalo sa kanyang mga mata, kundi tanging isang mapanganib at baliw na desisyon. Nanalo ka nga sa papel, Isabela.
Pulong ni Doña Corazon sa aking tainga, ang kanyang boses ay tila isang ahas na naglalabas ng lason. Ngunit bukas sa gaganaping groundbreaking ceremony sa Cavite, si Abby ang gagamitin kong bata upang maggupit ng laso sa loob ng bahay modelo. Isang maling galaw mo sa media o sa korte ngayon at titiyakin kong hindi na makakalalas ang anak mo bago gumuho ang istrukturang yan sa ilalim ng ulan. Tingnan natin kung ano ang mas mahalaga sa iyo, ang karangalan mo o ang buhay ng anak mo. Napatitig ako sa kanya, ang aking dugo ay tila nagbago ng yelo sa aking mga ugat. Ang babaeng ito ay handang pumatay ng kanyang sariling apo para lamang sa pera at kapangyarihan. Ang mahinang tunog ng beep 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 ng aparatong ultrasound sa gitna ng madilim na gabi ng Cavite ang naging musika ng aming huling paghahanda. Nakatayo kami ni Kuya Dante sa loob ng madilim na bahay modelo sa Cavite. Hawak ko ang dulo ng portable scanner habang ipinapatatag ito sa ibabaw ng pangunahing haligi ng gusali. Sa screen ng tablet, lumitaw ang mga kulay pulang guhit na nagpapakita ng malalaking espasyo ng hangin sa loob ng semento. Walang rebar, walang sapat na bakal upang hawakan ang bigat ng bubong. Gumuho na ang mong bago pa man simulan ang opisyal na pagbubukas. Pulong ko habang pinunasan ko ang pawis sa aking no. Bilang isang structural engineer, alam ko na isang malakas na uga lang ng hangin o ulan, guguho ang haliging ito patungo sa kaliwa. Isang tumpak na bitag ng kamatayan. Naka-set up na ang lahat sa labas, Isabela. Saad ni Dante habang inayos ang kanyang sombrero. Kasalukuyan ng nakaparada ang live broadcast van ng ABS-CBN sa labas ng gate. Hawak na ng reporter na si Karen Reyes ang lahat ng kopya ng digital logs, ang recording ni Clarice at ang orihinal na trust deed ng bangko. Isa sa himpapawid nila ang balita ng live sa buong bansa kapag nagsimula ang talumpati ni Doña Corazon. Salamat, Kuya Dante. Nayon ang pinakamahalagang bahagi si Abby. Kinaumagahan ang buong Cavite site ay napuno ng mga makukulay na banderita at mga bulaklak at malalaking banner na nagpapakita ng muka ni na Adrian at Doña Corazon. Dumating ang mga sasakyan ng mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag. Sa tulong ni Clarice na siyang namamahala sa pagpasok ng mga media at VIP len kung napasok, ang air-conditioned holding room ng mga bata malapit sa entablado. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Abby na nakaupo sa harap ng salamin, suot ang kanyang puting bestida. Nang makita niya ako sa salamin, mabilis siyang lumingon at tumakbo patungo sa aking mga braso. "Nanay!" Umiiyak na bulong ni Abby habang isiniksik ang kanyang mukha sa aking leeg. "Natatakot po ako. Sabi ni Lola kailangan ko raw pumasok sa loob ng bahay modelo para maggupit ng laso sa harap ng mga kamera." Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak, nilanghap ang amoy ng kanyang buhok upang kumuha ng lakas. "Makinig ka ng mabuti kay Nanay Abby. Walang mangyayaring masama sa iyo. Narito si Nanay." Inilabas ko ang kulay rosas na kakalang klem na buhok na naitabi ko mula sa kanyang bag at dahan-dahang ikinabit ito sa kanyang buhok. "Makinig ka sa akin, anak?" Bulong ko habang hinawakan ang kanyang maliliit na balikat. "Kapag nakita mo si Nanay na tumayo sa entablado at itinaas ang tansong T-square ni Lolo Vicente, yan ang ating lihim na senyas. Huwag kang titingin sa likod, huwag kang makikinig kay Lola o kay Papa. Tumakbo ka agad, palabas patungo sa direksyon ng kalsada kung saan naghihintay si Kuya Dante." "Naintindihan mo ba, Abby?" Tumango si Abby nang may katapangan sa kanyang mga mata. "Opo, Nanay, gagawin ko po." "Mabuting bata!" Hinalikan ko ang kanyang no bago mabilis na lumabas sa likod ng pinto nang marinig ko ang mga hakbang ng mga gwardiya ni Doña Corazon. Paglabas ko, tumingin ako sa langit. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang natatakpan ng naglalakihang maiitim na ulap ng bagyo na mabilis na gumagapang mula sa direksyon ng Manila Bay. Ang hangin ay nagsisimulang lumamig at ang amoy ng basang lupa ay nagpahiwatig ng papalapit na malakas na ulan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng announcer sa mga loudspeaker ng site. "Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat.
Malugod po naming tinatanggap ang mga opisyal at mga mamamahayag sa Grand Groundbreaking and Ribbon Cutting Ceremony ng Villarreal Resettlement Project. Sinuot ko ang aking ID card bilang bahagi ng technical team na ibinigay ni Clarice. Hinawakan ko ng mahigpit ang tansong T-square sa loob ng aking bag at naglakad ako patungo sa harapan ng entablado. Nagsisimula nang pumatak ang unang malamig na ulan ng bagyo. Ang matalim na hagupit ng kidlat sa ibabaw ng dagat ng Cavite ang naging hudyat ng pagsisimula ng talumpati ni Doña Corazon sa entablado. Ang proyektong ito ay binuo ng pamilyang Villarreal para sa kinabukasan ng mga mahihirap nating kababayan, nakangiting saad ni Doña Corazon sa harap ng mga kamera ng iba't ibang istasyon ng telebisyon. Sa tabi niya nakatayo si Adrian, suot ang kanyang eleganteng Amerikana pilit na ipinapakita ang isang huwad na katatagan. Hindi ko na hinayaang matapos ang kanyang mga kasinungalingan. Mabilis akong dumaan sa gilid ng entablado at humakbang paitaas. Hinablot ko ang backup na mikropono mula sa kamay ng isang natatarantang floor director. Kasinungalingan ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong site na lumaslas sa tunog ng papalapit na kulog. Napatigil si Doña Corazon. Nanlaki ang mga mata ni Adrian nang makita ako. "Isabela, anong ginagawa mo rito? Mga gwardiya, ilabas ang babaeng yan!" Sigaw ni Adrian. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, itinuro ko ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Sa tulong ni Clarice at ng broadcast van ng ABS-CBN sa labas, ang feed ng screen ay biglang napalitan. Hindi na ang magagandang disenyo ng Villarreal Construction ang nakapaskil, kundi ang orihinal na kasulatan ng pag-atasan trust deed mula sa Bangko Sentral, ang mga digital log na nagpatutunay ng pekeng pirma ni Adrian at ang recording ng boses ni Donna Corazon na naguutos na ipitin ako gamit ang aking anak. Sabay-sabay na nagbulungan ang mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag. Ang mga kamera ay mabilis na humarap sa screen, isinasahimpapawid ang katotohanan ng live sa buong bansa. "Ayan ang tunay na pundasyon ng pamilyang Villarreal," sigaw ko habang nakaturo kay Doña Corazon. "Isang pundasyon ng pagnanahaw, kasakiman at pagsasakripisyo ng buhay ng mga mahihirap para lamang sa inyong mga utang." "Walang hiyang babae ka." Susugurin sana ako ni Doña Corazon nang biglang nyanig ng isang malakas na tunog ng pag-crack ang buong lupa ng Cavite. Ang malakas na ulan ng bagyo ay dahan-dahan na palambot sa luwad na lupa ng site. Dahil sa kawalan ng sapat na pundasyon at semento na may bakal sa ilalim ng lupa sa ilalim ng bahay modelo, ay nagsimulang gumuho. Isang malaking bitak ang gumapang mula sa gilid ng kalsada patungo sa mismong pundasyon ng bahay modelo kung saan naroon si Abby at ang iba pang mga bata. "Nanay! Nanay!" Narinig ko ang takot na sigaw ni Abby mula sa loob ng bahay modelo. Dahil sa pag-uga ng lupa ang pintong bakal ng bahay modelo ay na-deform at naipit ang frame nito na nag-iwan kay Abby at sa 3 iba pang bata na nakakulong sa loob, habang ang mga haligi ng semento ay nagsisimula ng magbitak-bitak. "Abby!" sigaw ko habang binitiwan ng mikropono at mabilis na tumakbo patungo sa gumigiling na istruktura. "Isabela, huwag guguho yan!" sigaw ni Kuya Dante sa aking likod habang sumusunod sa akin. Nabalot ng matinding kaguluhan ang buong site. Ang mga mamamahayag at mga opisyal ay nagmamadaling tumakbo patungo sa kanilang mga sasakyan upang makaligtas, walang pakialam sa mga batang naiwan sa loob. Si Doña Corazon ay sumisigaw lamang sa kanyang mga bodyguard na protektahan siya at ang kanyang mga gamit. Nakarating ako sa pinto ng bahay modelo. Pilit kong hinila ang hawakan ng pinto, ngunit ayaw nitong bumukas dahil sa bigat ng nakadiing semento sa itaas. Sa loob nakikita ko si Abby sa pamamagitan ng salamin ng bintana, umiiyak habang ang kisame ay nagsisimula na maglaglag ang mga tipak ng marupok na semento. "Kuya Dante, tulong!" sigaw ko habang pilit na isinasaksak ang screwdriver sa pagitan ng pinto, ngunit naputol lamang ito.
Walang pag-aalinlangan, binuksan ko ang aking bag at inilabas ang T-square na tanso ni Don Vicente. Ito ay gawa sa matigas at makapal na tanso, ang huling regalo ng isang tapat na tao. Isinaksak ko ang dulo ng T-square sa pagitan ng pinto at ng frame nito ginamit ko ito bilang isang pansikwat lever gamit ang lahat ng lakas ng aking katawan. Naramdaman ko ang pagkapunit ng balat sa aking mga palad, ang dugo ay dumaloy sa hawakan ng tanso. Ngunit, hindi ko ito binitiwan. Ang aking mga kalamnan ay sumasakit, ang aking puso ay tila sasabog sa dibdib. Sige pa, Isabela, sabay tayo. Sigaw ni Kuya Dante habang idiniin ang kanyang balikat sa bakal na pinto. Sa isang malakas na tunog ng pagka-crack ng bakal bumukas ang pinto. Mabilis kong pinasok ang gumigiling na silid at pinuhat si Abby, habang si Kuya Dante naman ay mabilis na hinila ang 3 pang bata palabas. Nang marating namin ang labas ng pinto, narinig ko ang huling lagutok ng pangunahing haligi ng bahay, modelo. Ang T-square na tanso ni Don Vicente na naiwang nakasaksak sa pinto ay dahan-dahang nabaluktot at nabali sa dalawa dahil sa bigat ng bumabagsak na semento. Yumakap ako sa lupa, pinrotektahan ko si Abby gamit ang aking sariling katawan habang ang buong bahay modelo ay tuluyang gumuho sa isang malaking tumpok ng marupok na semento at alikabok sa aming likod. Nang tumahimik ang paligid, dahan-dahan akong tumayo basa ng putik at ulan. Ngunit yakap-yakap ang aking anak na ligtas at walang sugat. Tumingin ako sa entablado. Dun nakatayo si Adrian nakatitig sa gumuhong bahay modelo kung saan muntik nang mamatay ang kanyang sariling anak dahil sa kanyang kasakiman. Ang katotohanan ng kanyang ginawa ay tuluyang bumasag sa kanyang mahinang pagkatao. Sa harap ng mga kamera ng telebisyon na patuloy pa rin kumukuha ng video ng live si Adrian, ay dahan-dahang lumuhod sa putikan. Umiyak siya ng walang humpay habang hinahawakan ang kanyang ulo. Patawarin mo ako, Abby. Patawarin mo ako, Isabela. Gumaral-galang boses ni Adrian, ang kanyang pag-iyak ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng ulan. Ako ang pumirma. Pinilit ako ni Mama, ginamit namin ang marupok na bakal para mabayaran ng utang, patawarin. Ninyo ako. Lumapit ang mga tauhan ng Philippine National Police na kanina pa dumating sa site kasama ang mga kinatawan ng gobyerno. Pinaligiran nila si Doña Corazon na kasalukuyang pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mamahaling panyo upang hindi makunan ng larawan ng mga reporter. Doña Corazon Villarreal, kayo ay arestado sa kasong plunder, falsification of public documents at reckless imprudence resulting in multiple attempted homicide, saad ng hepe ng pulisya habang ikinabit ang malamig na piring na bakal sa kanyang mga kamay. Tiningnan ko si Doña Corazon habang dahan-dahan siyang inilalabas ng site sa ilalim ng ulan. Ang kanyang gintong seda ay basa at puno ng putik. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan-hiya na hinding-hindi na mabubura ng kanyang yaman. Niyakap ko ng mahigpit si Abby habang nakatayo sa tabi ni Kuya Dante. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman ko ang init ng tunay na kalayaan at danggal-danggal na sa wakas ay nagtagumpay. Ang huling paghampas ng maso ng hukom sa loob ng silid-pulungan ng korte ang naghudyat ng opisyal na pagkatapos ng gabi ng aking pagdurusa. Ipinapasiya ng korteng ito na ilipat ang ganap na karapatan sa pangangalaga at pagpapalaki kay Abigail Navarro Villarreal sa kanyang ina, si Engineer Isabela Navarro. Malinaw at formal na saad ng hukom. At batay sa mga matitibay na ebidensya, si Corazon Villarreal ay hinahatulan ng 18 taong pagkakakulong sa kasong plunder, habang si Adrian Villarreal naman ay hinahatulan ng 8 taon dahil sa kanyang voluntaryong pag-amin at pagtulong sa investigasyon. Niyakap ko ng mahigpit si Abby na nakaupo sa aking tabi. Naramdaman ko ang pagbaba ng isang napakabigat na semento mula sa aking dibdib. Ang batas na minsan ang ginamit ng mga Villarreal upang ipitin ako ay siyang nagbigay sa amin ng tunay na kaligtasan ngayon.
Makalipas ang isang buwan, nakatayo ako sa loob ng opisina ng Pangulo ng Villarreal Construction na ngayon ay opisyal ng binago ang pangalan sa Vicente and Navarro Construction. Tumingin ako sa labas ng malaking bintana ng BGC. Sa aking tabi nakatayo si Kuya Dante na ngayon ay itinalaga ko bilang Chief Auditor at partner ng kumpanya. Natapos na ng technical team ang pag-aalis ng mga substandard na materyales sa Cavite Isabela. Saad ni Dante habang inilapag ang bagong plano sa aking mesa. Sinisimulan na natin ang muling pagbuhos ng semento gamit ang tamang dami ng bakal. At nagbukas din tayo ng isang foundation para sa pamilya ng mga construction workers na nasugatan o namatay sa mga nakaraang proyekto ng lumang kumpanya. Salamat, Kuya Dante. Iyan ang tunay na pangarap ni Don Vicente at ng aking tatay. Mumiti ako habang pinirmahan ang unang tseke ng pondo para sa mga pamilya ng mga manggagawa. Gusto kong malaman ng lahat na ang bawat haligi ng kumpanyang ito ay itinayo gamit ang danggal at katapatan. Bago ako umuwi sa Batangas upang simulan ang aming bagong buhay ni Abby, nagpasya akong bisitahin si Adrian sa detention center sa Camp Crame. Nakatayo ako sa likod ng makapal na salamin ng silid ng bisita. Ilang sandali pa pumasok si Adrian, suot ang kulay larangang t-shirt ng mga bilanggo. Manipis ang kanyang katawan, gupit bilanggo ang buhok at may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang muka. Isang katahimikang hindi ko nakita noong siya ay mayaman pa at nakatira sa Forbes Park. Dahan-dahan siyang umupo sa tapat ko at kinuha ang telepon upang makipag-usap. Isabella? Salamat at dumating ka. Mahina niyang saad. Salamat at iniligtas mo si Abby nung araw na yon. Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ang anak natin dahil sa kahangalan ko. Ginawa ko yon bilang ina Adrian. Sagot ko habang dahan-dahang inilabas ang kulay rosas na hair clip ni Abby mula sa aking bulsa at ipinatong ito sa tapat ng salamin. Gusto ni Abby na ibigay ko ito sa iyo. Gusto niyang malaman mo na nag-aaral siya ng mabuti ngayon. Nayak si Adrian habang nakatitig sa munting hair clip. Isabella, patawarin mo ako. Sa lahat ng 10 taon ng pagsisinungaling ko sa pagbaligtad ko sa iyo, patawad! Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko siya ng walang bakas ng oot. Kundi tanging kalituhan ng nakaraan na ngayon ay dahan-dahang naglalaho. Pinatatawad na kita, Adrian. Seryoso kong saad. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili kong katahimikan at para kay Abby. Nais kong lumaki ang anak natin na walang dalang galit sa kanyang puso. Ngunit kailangan mong bayaran ng utang mo sa batas. Pagkatapos ng 8 taon kung gusto mong makita si Abby, maaari mo siyang bisitahin bilang kanyang ama. Mumiti si Adrian sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Sapat na yan sa akin, Isabella. Maraming salamat. Ibinaba ko ang telepono. Kinuha ko ang aking bag at naglakad ako palabas ng detention center. Paglabas ko, sumalubong sa akin ang maligamgam na sikat ng araw ng hapon at ang masiglang hangin ng Maynila. Naghihintay sa akin si Abby sa loob ng sasakyan, kasama si Kuya Dante. Nanay, uibi na ba tayo sa Batangas? Masayang tanong ni Abby habang ipinupunas ang kanyang maliliit na kamay sa aking pisingi. Oo anak, ngumiti ako habang niyakap ko siya. Uuwi na tayo sa sarili nating tahanan. Ang masiglang tawanan ni Abby sa dalampasigan ng Batangas ang naging pinakamagandang himig na gumising sa akin pagkatapos ng 1 taon ng bago naming simula. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabi ng bagyo sa Cavite. Ngayon ang Vicente and Navarro Resettlement Project ay nakatayo ng matatag at ligtas. Ang mga gusali ay binuo gamit ang tunay na pundasyon ng dekalidad na bakal at semento na handang humarap sa kahit anong lakas ng bagyo. Noong nakaraang linggo, formal naming ibinigay ang mga susi ng bahay sa unang daang pamilya ng mga mangingisda at manggagawa. Nang makita ko ang kanilang mga ngiti habang pinapasok ang kanilang mga bagong tahanan, naramdaman ko ang tunay na tagumpay na hindi kailanman maibibigay ng anumang parangal sa mga hotel sa Makati.
Sa amin tahimik na bahay sa Batangas, sa tabi ng bintanang nakaharap sa asul na dagat, nakaupo si Abby sa tabi ng aking desk. Hawak niya ang isang lapis habang dahan-dahang gumuguhit ng mga tuwid na linya sa ibabaw ng isang sketchpad. Nasa tabi niya ang isang bagong T-square na tanso. Hindi ito ang luma na nasira sa Cavite, kundi isang bago at makintab na T-square na ipinatay at iniregalo sa akin ng mga mangingisda at construction workers ng Batangas. May nakaukit dito na mga salita sa Tagalog kay Engineer Isabela Karangalan at Danggal ng Batangas. Nanay, tingnan mo po ito. Masayang ipinakita ni Abby ang kanyang iginuhit na maliit na bahay na may matitibay na haligi. Paglaki ko po, gusto ko ring maging isang structural engineer katulad mo. Gusto ko pong magtayo ng mga gusali na hindi nagigiba para walang pamilya ang matatakot kapag may bagyo. Niyakap ko si Abby mula sa kanyang likod. Hinalikan ko ang kanyang buhok habang nakatitig sa kanyang iginuhit. Magiging mas mahusay kang engineer kaysa sa akin, anak ko. Dinala ko si Abby sa dalampasigan habang magsisimula ng lumubog ang araw. Ang gintong liwanag ng dapit hapon ay gumuhit ng mga kumikinang na linya sa ibabaw ng malalaking alon ng dagat na tila ba mga guhit ng plano ng isang bagong bukas. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay kailangan kong magtiis sa pang-aapi at kahihiyan ng pamilya Villarreal para lamang maprotektahan ang aking kasal. Ngunit natutunan ko na ang tunay na danggal ay hindi ibinibigay ng pangalan ng ibang tao, ng mamahaling alahas o ng katayuan sa lipunan. Ang tunay na danggal ay binuo sa loob ng sarili nating puso, isang pundasyon na gawa sa katapatan-katapangan at pagmamahal na walang kapantay. Hawak ko ang kamay ng aking anak habang naglalakad kami sa basang buhang. Pinapanood ang aming mga yapak na dahan-dahang hinuhugasan ng dagat. Ngunit kahit anong alon ang dumarating, alam kong ang aming bagong pundasyon ay hinding-hindi na muling magigiba.